Kumusta mga kababayan? Lalong-lalo na sa mga kabataan na nasa TikTok at sa mga OFW na nasa construction site o hospital abroad. Welcome back sa hashtag Walk with Lan channel. Ito nga po pala si Lan ha, ng ating channel na pinakamamahal na bukas ay magse-celebrate na po tayo ng 6 na taon. Ngayong April 2026, biglang nag-trending ulit ang kalusugan ni PBBM at hindi basta-basta personal na kinumusta ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang Pangulo. Sabi niya, maayos po siya, pero bakit parang may twist? Bakit skip ang morning event with returning OFWs? Bakit old photo ang Easter post? At bakit kailangan pang personal na kinumusta? Today, ilang mga minuto tayo magdadive ng intellectual, critical, at fact-based. Walang chismis. Facts, history, at real implications. Kasi sa panahon ng fake news, ang katotohanan ang unang sinisikil. Ready na ba kayo? Like at subscribe na para hindi kayo maiwan sa laban. Let us go! Let's go, mga kaibigan. Ano ba talaga ang nangyari? April 6, Monday, si PBBM dapat nandun sa Quezon City para salubungin ang returning OFWs. Pero, skip. Instead, Yusek Castro sa press briefing, maayos po siya. Tapos afternoon naman, nandun siya sa palace para sa oath-taking ng Vice Mayor's League. Personal quote ni Yusek Castro, mamaya po ay magkakaroon ng oath-taking with the Vice Mayors, so meron po siyang event. At dagdag pa niya, tayo naman ay mainstream media, siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. Ang daming fake news, pati po ako ay binibiktima. Parang sinabi niyang, trust me bro, or trust mainstream media. Pero legit question, bakit kailangan pang i-defend ang kalusugan kung wala namang issue? At bakit OFW event pa ang na-miss? Kayo mga OFW dyan, ramdam nyo ba yon? Balik tayo sa January 2026, PBBM nag-overnight sa St. Luke's dahil sa discomfort. Anong diagnosis? Diverticulitis. Common sa mga heavily stressed at tumatanda. Sabi mismo ni PBBM, stress from what? Running a country perhaps. Yusek Castro noon pa man, he is fine, recovering well. Walang full medical bulletin. Anong critical point dito? Sa isang democracy, dapat ba transparent ang health ng presidente? Compare natin sa ibang bansa. US presidents release po full reports. Dito, maayos po siya lang. Witty take natin mga kaibigan. Parang si PBBM, I got the best possible medical care. Pero tayo, best possible information. Medyo kulang pa. Pero bago tayo mag-criticize ng kalusugan ng iba, alagaan muna natin ang sarili natin. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa hashtag WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Sumali na ha, talagang okay. Sumali na sa aking YouTube channel membership ha. 100,000 po ang ating subscribers na inaasam-asam. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At habang pinag-uusapan natin ang gut health at stress, ito na ang mga affiliate offers ko na pwede ninyong i-check sa YouTube Shopping. Itatag po natin yan. Gut health fiber supplements sa Shopee. Perfect kung stress din kayo. High potency multivitamins sa Lazada, immunity booster para sa mga OFWs. Smartwatch with heart rate monitor sa Shopee para ma-monitor ninyo rin ang inyong sariling kalusugan. Philippine Politics book bundle sa Lazada para maging critical thinkers tayong lahat. Ultra-fast power bank sa Shopee, kailangan ng OFWs para hindi malobat sa news.
noise cancelling earphones sa Lazada para pakinggan ng mga ganitong deep dives kahit nasa abroad. Links sa description at pin comment. Suportahan ninyo, suportahan nyo sa truth-telling mga kaibigan. Ngayon, critical tayo bakit importante ito? Una, governance. Kung may health issue, affected ang decision budget, foreign policy, economic reforms, OFWs kayo ang backbone ng economy. Skip nyo ang event nyo, ramdam ba nyo ang disconnect? Pangalawa, transparency sa mga kabataan, kayo ang future voters. Kapag hindi transparent ang leader, paano tayo magtitiwala sa sistema? History lesson natin dito Marcos Sr. era, health rumors din, pattern ba? Witty but fact-based. Maayos po siya, pero bakit parang every few months may bagong denial? Fake news nga ba ang lahat o may grain of truth na hindi nila gustong i-address? Epekto sa Pilipinas, economic stability, investor confidence, at mental health ng bayan. Sa 2026, dapat mas mature na ang discourse, hindi chismis, hindi accountability. Kabataan, huwag kayong maniwala agad sa SOCMED, Mag-research, magtanong, mag-isip critically. OFWs, ang inyong remittances, ang nagpapaikot ng ekonomiya, deserve nyo ang isang leader na 100% fit to lead. Tanong ko sa inyo mga kaibigan, dapat ba na maglabas ng full medical bulletin ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos ng Ilocos Norte? Comment down below mga kaibigan, no? Yan. Huwag muna tayong magmadali sa conclusion kasi dito po talaga nagiging interesting at critical ang usapan. Let us extend this analysis para mas malalim ang pag-uunawa natin. Political implications, historical parallels, at posibleng future scenarios. Intellectual level ulit tayo walang bias, facts lang with witty reality check. Una, political implications. Kapag may health rumors ang isang presidente, hindi lang personal na issue yan. Ito ay national stability issue sa ekonomiya kapag nagdududa ang investor sa leadership capacity, affected ang peso, affected ang stock market, affected ang job opportunities ng mga OFWs. Noong January 2026, nang maospital si PBBM, nakita natin ang mild fluctuations sa peso. Imagine kung paulit-ulit ito. Mga OFWs dyan sa Middle East at Europe, ang inyong contracts at remittances ay nakadepende sa stability ng gobyerno. Kaya importante na transparent siya. Pangalawa, historical parallels. Let's be fact-based. Noong panahon ni Marcos Sr., maraming health rumors din na hindi agad ina-address. Sa kabila niyan, nagpatuloy ang gobyerno. Sa term ni President Duterte, may occasional health speculations pero mabilis niyang binabaliwala with humor. Kay Pinoy naman, sobrang transparent sa kanyang check-ups. Ano ang pattern natin ngayon kay PBBM? Maayos po siya mula kay Yusek Castro. Consistent pero kulang sa detalye, no? Parang microwave meal, no? Sabi, ready to eat. Pero kapag tinignan mo, half-cooked pa rin ang loob. Kailangan ba natin ng full medical bulletin sa isang mature democracy? Oo, dapat. Pangatlo, future scenarios. Ano ang pwedeng mangyari? Scenario 1, totally fine si PBBM. Nagre-recover lang from diverticulosis at stress. Good news, yan para sa lahat. Scenario 2, may underlying condition na hindi pa fully disclosed. Paano kung biglang lumala? Sino mag-handle ng daily operations? Ang Vice President? Cabinet? Paano priority projects like infrastructure at bagong Pilipinas? Scenario 3, puro political distraction tactic para i-divert ang attention mula sa inflation, unemployment, as West Philippine Sea issues. Itong critical questions natin mga kaibigan. Bakit lagi na lang health ang ginagamit na shield against accountability? Isa pa, let's talk about the role of media. Yusek Castro mismo ang nagsabi na dapat mas mangingibabaw ang mainstream media kaysa sa social media. Totoo naman, pero ang mainstream media din dapat maging aggressive sa paghingi ng totoong impormasyon. Hindi yung personal na kinumusta lang tapos na. Dapat may follow-up questions. Ilang beses na ba talaga siya nagpapa-check up? Ano ang long-term management plan para sa kanyang condition? Youth, ito ang tinatawag na holding power accountable. Hindi pagkontra, kundi pagtiyak
na malakas pa rin ang leader para sa bayan. At para sa mga nagsasabi na respect privacy naman, sagot ko, public office, public accountability. Kapag hinirang kang maging presidente, binoto ka, ang kalusugan mo ay bahagi ng pampublikong interes. Si US President Biden, kahit matanda, naglalabas ng periodic health reports. Bakit tayo? Maayos po siya lang. Double standard ba o talagang kultura ng opacity? Sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang siguradong katotohanan. Ang bayan ang dapat makinabang sa isang malusog at transparent na pamumuno. Kung may sakit man o wala, ang kakulangan ng impormasyon mismo ay nagiging sakit na ng ating demokrasya. Comment down below kung ano sa tingin ninyo sa tatlong scenarios na yan. Gusto kong marinig ang inyong critical thoughts. Mga kabataan huwag kayong maniwala agad sa SOCMED. Mag-research, magtanong, mag-isip critically. OFWs, ang inyong remittances ang nagpapaikot ng ekonomiya. Deserve nyo ang isang leader na physically, mentally, at politically 100% fit to lead. Tanong ko sa inyo, kung kayo ang nasa pwesto, gusto nyo bang malaman ng buong bansa ang totoong kalagayan nyo o maayos po lang sapat na? Mabuhay po ang Pilipinas!